Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako, ang inyo pong aba at hamak pong lingkod po. Palagi ko pong sasabihin sa inyong lahat sa umpisa po ng aking kapahayagan na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong aba, isa pong hamak na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo, ang atin pong Diyos na kataas-taasan. Subalit bago ko po ipagpatuloy ang lahat ng nilalaman nito, ang atin pong banal na Espiritu Santo ay may nais pong ipahayag ko po muna po. Ang ayon po sa kanya po ay ilantad ko po sa inyong lahat kung ano po ang matindi pong sekreto po ng liham po ng ating mahal na Birheng Maria sa Diyos Ama po bago po sila nagkawalay po. Ang ayon po sa kanya, ang liham pong ito ay nagpasalin-salin po sa napakarami pong mga kamay sa lupain pong ito mula po nung unang-una. At yan nga po ay palaging ang nagmamay-ari po ay ang buong angkan po ni Noe, kung saan po orihinal mula po nung una na ipinagkatiwala po ng ating mahal na Birhen sa kanya. At sa hindi nga po maipaliwanag dahil tayo po ay nasa panahon na at nasa tinatawag na pinali na, sa hindi ko po maipaliwanag ang sinasabi po niyang malapit niyang kaibigan na pinagtiwalaan po ng ating mahal na Birhen ng mga nilalaman po ng liham niya sa kanyang mahal na hari po ay nakatagpo ko po. Ayan daw po ang original na mukha po ni Noe po, nung kauna-unahan po ang pinakamalapit pong kaibigan ng ating mahal na Birheng Maria. Taong mga 2018 po, 2018 po, nung ang mga bawat letra po na yan po pala'y liham ng ating mahal na Birhen sa ating Diyos Ama ay niyan po ay napapunta po sa aking pong mga kamay. Nung makuha ko po yan, ang alam ko po ayon po doon sa nagkaloob sa akin ay banal na salita, sagradong salita, banal na salita na hindi pwedeng lapastanganin, tampalasanin dahil sobrang makapangyarihan ang bawat letra. At hindi nga po nagtagal, nang nasa aking mga kamay na po yan, ako po'y sinubok ng direkta po ng ating Espiritu Santo po. Ayon po sa kanya, Risa, ang papel na hawak mo ay nagpalibot-libot, nagpaikot-ikot na sa napakahaba at napakaraming panahon at taon. Subalit ni Risa ay walang makapagpaliwanag ng eksaktong nilalaman nito at kung anong lingwahe ang ginamit dito. Kung ganun, Risa, sabihin mo sa akin, ano ang nilalaman ng liham na yan? Kapag yan, Risa, ay naipaliwanag mo sa akin ng tumpak at ang buod ay naibigay mo sa akin, ang bawat letra ng mga salitang yan ay susunod sa iyo. Napakadakila, napakasagrado, walang sino man ang nakakaalam, Risa, maliban sa akin at sa nagmamay-ari ng liham na yan. Kung kaya mo, Risa, ipahayag mo sa akin. Yan po ang madalas pong sinasabi po sa akin ng Espiritu Santo. Hanggang sa isang umaga po, sa pagbabalik tanaw ko lang po, nang muli po niya akong tanungin,
ay sa hindi ko po maipaliwanag, ay sinabi ko po sa kanyang ang liham pong yan ay liham po ng pag-ibig ng mahal na Birheng Maria sa Haring Hesukristo. At doon nga po sinabi ko, muli po ay inalisa ko po ang nilalaman nito. Nawika ko po sa ating banal na Espiritu Santo na ang mahal na Birheng Maria ay tila po nagtatagubilin at nangangako at nag-iiwan ng isang pangako sa Haring Hesukristo na magkawalay man tayong dalawa, mabura man ang lahat-lahat sa akin at maiwan o mawalay man ako sa ating dalawang supling, ang bugtong na anak at yun nga pong ang batang siya. Sa takdang panahon, kapag ang liham na ito ay lumapat sa mga kamay ko, manunumbalik ang lahat-lahat sa akin at maging sa iyo. Sa pagkawalay ko sa iyo, ay handa kong ialay ang lahat ng meron ako at handa kong kargahin ang cross o ang pagsubok o anumang pahirap na dapat ay silang ipapataw nila sa iyo. Parang ganun po ang pagkaka-explica ko. Handang saluhin ng mahal na Birheng Maria ang lahat ng pasakit at sakripisyo para po sa kanyang nag-iisang hari. At sa takdang panahon, magtatagpo tayo. Parang yun po yung inisplika po. At sa hindi po ako makapaniwala, ay bingo po. Bravo po, bravo. Dahil hindi man po talagang eksakto po, ay yun daw po ang nilalaman ng liham ng ating mahal na Birheng Maria sa kanya pong nag-iisang hari. At dahil po dito, ang ating pong Diyos na kataas-taasan ay binasbasan ako na ang liham pong ito na mayroon pong nakalagay po ang Seritorio Dimititis po. Sulat kamay ko po at ayon po sa kanya, isa po ito sa magiging matibay na armas at sandata ko sa pagharap po sa kampon po ng dyablo. Lahat pong kampon po ng dyablo, lahat po ng mga pasakit, lahat po ng karamdaman ay ang bawat letra daw po na nakalagay dito ay tatalima po sa akin. Kapag binasa ko po ito, sulat kamay ko po ito, at ako po ay humihipo ng 3 at sa isip ko po yung wika na pinawiwika po niya sa akin, ibinuga ko po dito ayon po sa kanya. Sertipikado daw po na ako daw po ang nag-iisa at wala pong iba pong nakapagbigay ng tunay pong kahulugan ng nilalaman nito. At nun nga pong inanalisa ko, ang wika pong ginamit dito ay wika pong Pilipino. Subalit, nirambol-rambol lang po yan ang ating mahal na Birheng Maria. Halimbawa po, Seritorio Dimititis. Sa wikang Pilipino po, Seritorio Dimititis is sekretong di matitiis. Ganun po kaano po ang atin pong mahal na Birheng Maria, iba ring mag-isip. Seritorio Dimititis, sikretong di matitiis. Kaya po, ni isa po pala'y wala pong makapagbigay. Ano bang lingwahe yan? Ano bang ibig sabihin niyan? Yun po pala ay nirambol-rambol po niya. At yan po ang dahilan. Kaya po ang Seritorio Dimititis ay wag na wag daw pong lalapastanganin o hahamakin dahil bawat letra ang nakalagay po dito ay sagrado po. Pwede nyo pong gayahin, pero ayon po sa kanya ay nag-iisang basbas po ay ipinagkaloob po niya sa akin. Ang liham po ng ating mahal na Birheng Maria sa Diyos Ama po. Wala na naman po tayong oras. Sa mga susunod po
mas kaklaruhin ko po sa inyo kung gaano po makapangyarihan ang bawat letra nito. Hanggang sa muli po. Wala na po tayong oras. Bye-bye!